Maraming mga tao na animal lovers. Meron sila karaniwang mga pet sa bahay tulad ng aso, ng pusa, at iba pang mga kayong iba nga ahas ang pet sa bahay. At pinagkakagasusan talaga nila yan sa pagkain, sa tirahan. May mga aso nga na hindi pwedeng hindi aircon ang kanilang tinitirhan. Ibig sabihin, pinapapahalagahan. Pero dahil meron naman tayong tinatawag na Animal Welfare Act, ito naman ay sinusuportahan. Maraming ang napaparatangan na ididimanda dahil sa karahasan sa hayop tulad sa mga aso, pusa at iba pa. May mga batas na nagpaparusa sa kalupitan sa mga animal. At ito mga kapatid ay isang argumento sa atin ring panahon dahil kung tayo ay gumagasta, nag-aalaga ng mga pets na para bang ito'y anak na natin, may libingan na nga ng mga hayop ngayon, mga aso. Bakit hindi naman tayo kumakalinga sa ating kapwa-tao na naghihirap, matagal nang namumulubi sa buhay? Parang may pagka-disordered yung paggawa natin ng mabuti. Dahil kung masyadong pinapahalagaan natin ang mga hayop, bakit hindi naman natin napapahalagahan ang ating kapwa-tao? Parang ganyan kasi yung argumento ng mabuting balita. Sabi ng Panginoon, mga mapagpaimbabaw, kinakalagan nyo ng tali yung inyong mga asno, yung inyong mga baka, kahit sa araw ng pamamahinga. Pero itong babaeng ito 18 taon na nakapugal, nakatali kay Satanas. Ayaw nyo man labang kalagan siya kahit sa araw ng pamamahinga, samantalang kayo, kahit araw ng pamamahinga, inakalagan nyo ng tali ang inyong mga baka. Di ba? Pagtatrabaho din yun, parang in parallel, mas pinapahalaga nyo yung hayop kaysa sa tao. Di ba mas mahalaga dapat ang tao kaysa sa hayop? Bagamat pareho silang may halaga sa atin. At napahiya ang mga tao. Kuminsan mga kapatid, ganito yung ating mga sitwasyon. Meron tayong mga pagpapahalaga higit sa iba na dapat mas pinapahalagahan natin. Lalo na ang kalooban ng Diyos, ang mabuting balita, ang kanyang salita. Marami tayong narinig at ginagawang mga bagay-bagay na karaniwan ay labag o kontra sa niloloob ng Panginoon. Pero sino bang mas mahalaga? Tayo bang mga nilikha niya o yung Panginoon na lumikha sa atin na ipagpapalit natin ito? At ito ang problema ng mga taong masyadong scrupulous. Mga ibig sabihin, masyadong legalistic, masyadong mabatas. Mas tinitingnan nila yung batas at nakakalimutan ng tingnan yung tao na nasasaklawan ng batas. Paano kung dahil sa batas na ito, naghihirap yung tao? Nahihirapan yung tao dahil sa batas na ito. Tulad ng pagpapagaling sa araw ng Sabat na kontrang-kontra sa batas na ito ng Sabat. Di ba dapat siya'y kalagana, pagalingin? Ito ang makatuwiran na isinusulong ng Panginoong Hesukristo. Kung saan ito'y makabubuti sa tao, ang batas dapat ay hindi mangibabaw. Ang kabutihan ng tao palagi ang inuuna dahil ang ginawa, ang batas ay ginawa para sa ikagiginhawa ng tao, hindi ang tao para sa batas upang ito'y pahirapan.
Bagamat dapat tayong maging masunod sa batas, ang batas ay sinusunod natin kung ito'y makatwiran, totoong nakatutulong at nakapagpapabuti, nakapag-aangat ng ating dignidad bilang mga tao at bilang mga anak ng Diyos. Kaya ito mga kapatid ang mahalagang tinatalakay ng Panginoon sa kanyang pagkontra dito sa pinuno ng sinagoga na kung bagay obsessed na obsessed sa legalismo ng batas ng Sabat at nakalimutan niya na ang babaeng ito ay napakatagal na nagdurusa na kumbagay overdue na dapat siya'y nakalaya na, bumuti na sana ang kanyang kalagayan dahil siya'y nagsasuffer na sa matagal na panahon. Di ba yaw nating magdusa, mahirapan, at kung ito'y magtatagal pa, maaaring ito'y ating ikamatay o lalong ikapahamak. Kaya tayo patuloy na manalangin palagi sa isang mapagnilay, yung discernment, upang mapahalaga natin ang totoong mahalaga sa ating buhay at mga pagpapasya sa araw-araw.